Isang low pressure area na mataang sa hilagang kanluran ng Luzon na nagbubunsod ng pag-enhance ng southwesterly wind flow. Kaya asahan ang mas maulap at asahan din ang mga kalagdatang ulan sa hilagang kanluran ng Luzon hanggang sa ilang bahagi ng Mimaropa. Dulot ng pag-enhance nitong southwesterly wind flow na nagbubunsod ng mga heavy rain to violent rain showers sa karagatan ng West Philippine Sea hanggang dyan sa may bandang Kalayaan Group of Islands. Pero nalalabi ng bansa mula Metro Manila hanggang Southern Luzon at ang bahagi ng Visayas at Mindanao magiging maulap at magiging palinsangan din at inaasahan din ang mga kalagdatang ulan sa hapon na may localized thunderstorms. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin Analysis para sa araw ng Huwebes, May 30, 2024. Ang oras sa ating voice from umaga ay alas 9:31 na o 32 na ng umaga. Makikita po sa may kalurang bahagi ng Zambales at ilang bahagi ng Northwestern Luzon ang mga kaulapan nito na may dalang mga ilang pag-ulan, lalo na sa karagatan nito ng Zambales at pababa lang dyan ng Olongapo all the way hanggang west portions ng West Philippine Sea natin. Dahil nga po sa nagkaroon ng isang low pressure area na lalong nagpa-enhance pa sa southwesterly wind flow. And by the way, kahapon ay dineclare na rin ni Pag-asa ang onset daw ng magiging rainy season daw. Pero para sa akin, analysis ay maituturing pa lamang itong southwesterly at hot dry season hanggat hindi umaabot ang halos ikalawang linggo ng susunod na buwan dahil wala pa ako nakikitaan ng totally southwest monsoon na maituturing na natin na talagang magiging tag-ulan na. Oras na tumaas na yung water recording o rainfall record sa amin sa Caloocan ay maituturing ko ng tag-ulan na. Pero dahil wala pa po at way below normal pa rin at matataas pa rin ang naging temperatura at meron pa rin tayong matataas na air temperature at heat index sa Metro Manila. Kaya sa ngayon ay hindi ko muna maituturing na ito ay onset ng rainy season. Pero ay susundin pa rin natin yung official declaration ni Pag-asa as official na declaration nila ng rainy season. Sa akin lamang ito na observation na ayon sa aking monitoring system ay hindi ko pa maituturing ito na rainy season. Kundi transitioning pa lamang into habagat season na inaasang magtatapos sa ikalawang linggo ng June 2024. Bukod sa may mga ilang pagkidlat ngayon umiira sa extreme na Luzon sa ating current conditions, overcast po, gloomy, haze at ilang kaulapan na umiiral sa amin sa Metro Manila at medyo maaraw at makikita sa live CCTV snapshots partly tumusil clouding medyo umiiral sa amin at since medyo kalmado na dahil wala nang masyadong nahahatak na southwesterly wind flow dahil wala na po sa teritoryo natin si dating bagyong Aghon, kaya medyo kalmado na muli at babalik na naman sa maaraw at maalinsangan ang bahagi ng Metro Manila. Makakaranas lamang tayo ng mga ilang isolated rain showers. Sa lowest temperature na tala, naki-weather station, kinilang 2:53 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.3 degrees Celsius. Kaninang madaling araw ito at 2:53 AM at sa pinakamataas naman kahapon ay mabot ng 33.7 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 1:08 PM. Nangangahulugan lamang na napakataas ng heat index na namin na maabot na ng 47.4 degrees Celsius unti-unti. Kahapon po ito at kung titingnan naman natin yung official heat indexes mula sa weather station si Pag-asa kahapon. Medyo dahil in-adjust na rin nila isang araw. Ito yung medyo magulo kay Pag-asa Naka 55 degrees Celsius ito nung May 28. Bigla nila itong binago sa 51 degrees Celsius. Kahapon ay wala na, mababa na, nasa 43 degrees Celsius niya. Mula sa napakataas sa heat index, bigla itong bumaba. So, doon natin masasabi na hindi talaga masasabing accurate maging sa mga official weather agencies natin. Kasi bigla nila itong binabago.
nai-report na yun sa mga media na nasa 55 degrees Celsius noong May 28. Tapos bigla nilang in-adjust into 51 degrees Celsius. So, na-mislead tuloy yung mga mainstream media nung ni-report nila yung May 28 na pinakamataas ang Eastern Samar na umabot ng 55 degrees Celsius. Tapos kalaunan bigla nilang dinigrade. Parang earthquake lang din na dinidegrade ni Pag-asa yung reading ng kanilang mga aparato. So, yun ang medyo questionable. Bakit bigla nilang dinidegrade? Maintindihan natin kung earthquake ito na pwedeng ma-degrade kasi triangulate. Pero kapag lagay ng panahon kasi hindi pwedeng dinidegrade yan eh. Kung ano talaga yung reading ng aparato, yun lamang talaga dapat ang inilalagay. So, noong May 28, binago nila from 55 degrees Celsius, naging 51 degrees Celsius kagad. So, lumalabas na mislead na po tayo sa huling report. Anyways, ngayong araw ay nangunguna sa may pinakamataas na heat index. Ang mayroong may tigpo 47 degrees Celsius, gaya na lamang ang Baler Aurora na may 47 degrees Celsius kahapon na naitala. At may kasabay din yan ang Dirac Catanduanes, may 47 degrees Celsius din, na may pinakamatataas na temperature, at ang Apari Cagayan sa may extreme northern Luzon, may 48 degrees Celsius din. At pumangalawa na may tig po 46 degrees Celsius dito sa may Butuan, Agusan del Norte. And the rest, 45 degrees Celsius na lamang pababa. At mapapansin na medyo konti ang may mga matataas na heat index. Well, dahil sa mayroon pa tayong southwesterly wind flow, dahil nagkaroon pa ng low pressure area. So, napa-enhance tuloy yung southwesterly wind flow sa may kaluran ng bansa na nagdulot tuloy ng maalahabagat. So, napadeclare tuloy si Pag-asa kahapon na rainy season na daw. Pero ang real time niyan is transitioning pa lamang talaga tayo. Samantala, sa ating PH extremes in past 24 hours, nangunguna naman sa may mataas na air temperature ang Tugigaraw. Balik na naman ang Tugigaraw sa may pinakamataas na temperatura na may 37.4 degrees Celsius. Nangangulugan pa lamang na hot dry season pa rin talaga tayo mga folks ha. At tumataas na naman ang temperatura sa may extreme Northern Luzon. At sa lowest temperature naman sa Baguio City ay nasa 18 degrees Celsius na almost stationary pa lamang pa rin. At sa Inulan naman, ang Lawag, Ilocos Norte, nakapagtala sila ng heavy rain to violent na total of 182 millimeters na total rainfall sa kanila. Well, kahapon pa talaga nakakaranas sila ng mga bukod sa localized thunderstorms, yung southwesterly wind flow din na may dalang ulan kahapon. Tuloy-tuloy ng pag-ulan sa kanila. Sa amin sa Caloocan, nakapagtala lamang kami ng 4.2 mm na total rainfall at kaninang madaling araw na naman ay nakapagtala kami ng 2.4 mm na total rainfall kaninang madaling araw. So, sa loob ng isang linggo, nakaka 45.9 mm na po kami na total rainfall. At bago matapos ang month of May, sa ngayon ay nakatotal of 233.7 mm na po kami. Well, disregard po yung total rainfall na nanggagaling po sa ulan na dala ni Bagyong Aghon. Nataon lamang, kaya tumaas yung total rainfall namin. Pero kung kukunin yung average rainfall na hindi galing sa bagyo, napaka way below normal pa rin yan, mga folks. At sa ating relative humidity outside at 71%, bumaba ito ng 3% since last hour. Nasa 1,009 hectopascal po ang ating atmospheric pressure and steady po since last hour. And so far, meron din tayong kasalukuyang, actually, kagabi pa ito. Meron tayong space weather status at umabot pa nga ng X-flare class. According sa ating alert message, meron na naman tayong predicted na geomagnetic storm. Ina-expect daw ngayong araw na aabot ng G2 geomagnetic storm. Nagsimula ang report sa amin sa oras natin sa Pilipinas kaninang alas 5:26 ng madaling araw pa ito. So expected na magsusupersedes yung monitoring apekto ngayong araw. Bukod sa may solar flux tayo at X-flare category na nai-record kagabi. Pinost ko rin yan sa Facebook page. So expected ang impact ng geomagnetic storm. Kasunod na yan dahil sunod-sunod na yan mula sa solar flare at solar flux and then geomagnetic.
field kapag tumama na ito sa ating magnetosphere. Expected 55 degrees yung magnetic latitude at magkakaroon na naman ng mga ilang power grid fluctuations na naman. Lalo na sa mga high latitude power systems, yung mga matataas o northern hemisphere, lalo na. Magkakaroon naman ng mga false alarm sa ating voltage alarm. Sa mga satellites, yes, paranatan na naman yan. Nawawala yung aking mic. So, ulitin ko lang, nagkaroon tayo ng aasahan na satellite disorientation. Magkakaroon ng medyo irregularities. Posible po yan. At mga low orbit Earth satellites na magkakaroon na naman ng low drag, expected dyan. Tapos, yung HF natin, expected na naman magkakaroon ng low frequency transmission between 20 meters to 80 meters ang taas na naman. At expected ang northern lights and southern lights po na mararanasan na naman mga folks. So sa ating 3-day Cape Index monitoring forecast, makikita natin in 3 days ay by June 1 ay posible daw umabot ng KP5 Index o G1 Geomagnetic Storm to G2. So take note na lamang yan mga folks. At ngayong araw sa ngayon ay pinapakita rito hanggang unsettled ang nakikitaan na aasahan daw na geomagnetic field event. At bukas ay posible pang mabot ng G2 geomagnetic storm, May 31 po yan, huling araw ng May. At expected na magtutuloy ito hanggang unang araw ng June 2024. So expected na mataas ang posibleng radio blackout na naman dahil sa X-ray flux. 75% po ang aksahan yan sa loob ng 3 araw. 35% naman sa possible R3 o greater, pero nagkaroon tayo ng R3 kagabi. At kung titingnan po natin dito, ay nagkaroon tayo ng X plus. Naganap po ito mga 10-11 ng gabi. Nag-maximize ito as X1.4 ng 10:37 p.m. at nagtapos as M7.6 ng 11:38 p.m. kagabi. Nai-post ko na yan sa aking Facebook page. Ikalabing-anim na po na X-Flare class po ito at may turing na pinakamalaking X-Flare recordings since 5 months. Pinakamataas ang month of May na umabot nga po ng 16 X-Flare class na record na aking monitoring system. At dahil po dyan ay nagkaroon lang ng ilang minor sa 10 mega electron volts na anomality at pagtaas nito. Pero inaasahan ang yung X-ray flux magiging agresibo na naman dahil nga po sa kaka-release lang kagabi ng solar flare mula sa haring araw. Well, saan ba nakakapekto yan? At nabagit ko na po yan sa report kahapon dahil meron pong nakatutok sa atin sa Earth na cluster ng sunspots na malalawak po ito. Ayan po ang AR3691 at AR3695. Napakalaki po niyan. Gutuldok lang ang Earth natin yan, yung laki niyan. So, expected yung mga solar flare na magre-release dyan, direktang tatama sa mundo. Kaya expected na magkakaroon na naman tayo ng mga abnormalities ng geomagnetic field. Ayan po. So, by June 1, magkakaroon ng possible pa na very active na geomagnetic field at posible pang mabot ng KP6 index nga daw. So, take note yan mga folks expected yan baka mula bukas hanggang June 1, 2024 na nga po yan. At kasalukuyan naman sa ating flux event o X-ray o solar flare, kasalukuyang nasa moderate o M plus na minor na geomagnetic field, solar flare rather, na nagsimula ito kaninang madaling araw, 2:15 a.m. as M1.2, nag-maximize at 2:28 a.m. at nagtapos ng 2:32 a.m. as M2.4. So kasasabi ko lamang kanina, yung inaasahan nating forecast, posible na naman tayo magkakaroon ng northern and southern lights na makikita yan sa typically sa may bandang US, sa Wisconsin na naman. Yan. At Michigan, madalas nakikita dyan yon kapag nag-low orbit. At inaasahan natin bukas hanggang June 1 ay possible na tataas yung plasma density at maaaring umabot yung radial velocity ng mahigit sa 5
100 km a second. So take note po yun mga folks ha, yung arrival niyan sa Earth ay mukhang malakas. Sa ngayon ay nasa degraded frequency tayo na 15 MHz dyan sa may bandang dagat Pasipiko. So umaabot na sa Pilipinas. So take note yan mga folks kung sakaling magkakaroon tayo ng difficulty sa mga radio transmissions and internet. Samantala sa almanac, sumikat ang haring araw kaninang madaling araw ng 12 o hating gabi ng 12:19 AM at ngayong umaga ito lulubog at 11:24 AM. So makikita natin palubog pa lamang ang buwan at nasa elevation 21 degrees pa lamang ito. So palubog pa lamang yung buwan ngayong umaga. So kung medyo makikita yan ngayong umaga, kung medyo makulimlim o hindi masyado direct ang sunlight, maring makikita yung anino ng maaninag yung paglubog ng moon natin ngayong umaga. At sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes at Biyernes, magiging partly cloudy dito ang ating asahan na may mga localized thunderstorms pa rin mga folks. 100% chance ang uulanin natin sa amin sa Caloocan at silang bahagi ng Metro Manila, take note yan. Ganon din bukas magiging maulap ang himpapawid at asahan din ng mga localized thunderstorms nitong maghapon, lalo na sa hapon o sa gabi. 48% chance ang inaasahang ulan bukas ng Biyernes. So magdala po ng pananggalang sa ulan bukod sa inaasahang tinding sikat ng araw. So magdala po tayo ng mga pananggalang sa ulan lalo na dyan sa may kalurang bahagi ng Northern Luzon at southwest ng Luzon dahil umiiral pa rin yung southwesterly wind flow na nag-enhance dahil nga po may low pressure area dyan kaya expected ang mga moderate and heavy rain showers. At sa ating local advisory, may southwest monsoon na nga daw, ayon kay Pag-asa. Pero para sa akin ay isa lamang yung southwesterly wind flow pa lamang. Wala pa ako nakikitaan na southwest monsoon talaga, yung habagat o hanging habagat na talaga na dumadaloy mula dyan sa may karagatan ng Australia. Nahihigo po, nahahatak lang siya ng low pressure area na namataan nga po since kahapon sa hilagang kanluran nga po ng Luzon. So napa-enhance lamang niya yung southwesterly wind flow kaya maalahabagat po ang nakikita natin sa ating mga satellites at radars. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa infrared heavy rain potential ay makikita natin sa karagatan po ng West Philippine Sea ang malawakan nito ng mga heavy rain to violent rain showers so sa mga mangingisda natin dyan sa Zambales. Pero nagpo-protest na ngayon ng ating mga mangingisda na di umano ay natatakot sila sa magiging hakbang ng PLA o yung People's Liberation Army ng China. Aarestohin na raw kasi. Pero effective daw nitong June 15 na magkakaroon ng pag-aresto daw na ayon sa China ay aarestuhin daw nila yung mga outsider na papasok daw sa sinasabi nilang sovereign right area. Na kahit ito ay nasa exclusive economic zone ng Pilipinas na may karapatan din ang ating mga mangingisda na pumalaot dyan. So tignan natin at kung ano maging hakbang ng ating gobyerno dyan. Pero sa ngayon ay umatras po muna ang mga barko ng China dyan dahil nga po since kahapon pa ay napakasama po ng panahon sa halos buong West Philippine Sea at South China Sea. At dahil dyan, delikado po talaga pumalaot. Kahit malalaking barko, delikado. Kaya umatras muna sila. At sa ating mga kababayan sa Zambales at ilang bahagi ng Palawan, medyo ingat po kung pipilitin yung pumalaot ngayon. Delikado po dahil napakalakas po at napaka-violent ng pag-ulan dyan sa may bandang West Philippine Sea. At ang kulapan nito magpapakabot sa buong bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union hanggang Pangasinan na po at Zambales nga po. Sa halos buong kanluran ng Northern Luzon, makakaranas po ng mas maulap at mga kalat-kalat na mga moderate and some heavy rain showers po ha. So ingat po sa mga potential na pagbaha at inasahang nakataas yan sa red flood warning mula rin sa database ni Pag-asa, kabilang na ang buong Mimaropa area. So take note yan mga folks ha. At dyan naman sa bahagi ng silangan ng Northern Luzon, magiging maulap din pero magiging tamtaman ang lagay ng panahon. Medyo overcast nga lang ang aasahan. So expected ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Mas madalas po ang mga localized thunderstorms sa may bandang extreme Northern Luzon hanggang dito sa may kung saan ay mataas ang southwesterly wind flow na nahahatak ng low pressure area sa may bandang south of Eastern Hainan na ating ni-report since kahapon. At dahil sa malakas na paghatak na yan, na-enhance po yung southwesterly nito,
na tinawag na nga ni Pag-asa na southwest monsoon. Pero sa akin, southwesterly wind po pa lamang yan dahil hindi pa natural na habagat ang nahahatak niyan, kundi ay nahahatak lamang ng isang low pressure area dito. So, kaya po nag-enhance yan na akala natin isang monsoon winds na po. So magdudulot po ng mga ilang kalat-katatang ulan sa buong bahagi nga po yan ng ilang parte ng Apari, Cagayan at ilang areas ng Cagayan Valley, Isabela at ilang parte ng Tuguegarao. Pero expected na mataas pa rin ang magiging temperatura dyan dahil magiging katamtaman despite na magiging partly to mostly cloudy po ang iiran. Pababa ng Central Luzon hanggang Metro Manila, magiging katamtaman at maaraw po sa atin. Expected mataas ang ating temperatura, pero expected din ang mga isolated rain showers. Kung titingnan natin sa infrared VIR ay medyo katamtaman ang umiira din sa may bandang Central Luzon, pababa ng Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon. At pagpasok ng bandang Bicol Region, magiging maulap din, pero katamtaman at klaro din ang magiging panahon ninyo dyan. So expected hanggang Southern Luzon, magiging katamtaman at isolated rain showers din ang iiral. Kaya nang nangyari sa amin sa Caloocan ng madaling araw. So typically mga isolated yan, mga pagbuhos-buhos ng mga ulan hanggang sa buong Southern Luzon. Siyempre, nabanggit ko na ang buong Mimaropa na sa ngayon, medyo katamtaman muna at maaraw ang iira sa inyo dyan, pero expected pa rin mga isolated rain showers. So puro overcast po ang medyo iiral mula Metro Manila at hanggang sa buong Southern Luzon at Mimaropa area. So take note sa mga pots. At sa buong bahagi ng Visayas, ay despite na may ilang partly cloudy, pero magiging mas maaraw at mas maalisangan po ang iira sa inyo dyan mula sa kanlurang bahagi ng Visayas Central at Eastern Visayas po. Magiging mas overcast lamang ang bahagi na ito ng Panay Island at Negros Region. So mas madalas ang isolated rain showers ninyo sa inyo dyan, lalo na pagsapit po ng hapon o gabi. So take note pa rin niya mga folks, magdala po ng pananggalang sa ulan, bukod sa tinding sikat pa rin ng araw. At iwasan pa rin ang ma-dehydrate dahil mataas pa rin na inaasahan lalagpas ng 35 degrees Celsius ang inyong temperatura. Lalo na sa bahagi ng Mindanao, kung gagamitin natin ng Himawari 8 satellite imagery, ay makikitang mas maaliwalas, klaro at maalisangan po ang umiiral ngayon sa halos buong bahagi ng Mindanao. Mula sa Zamboanga Peninsula, ilang bahagi ng BARMM, Lanao del Sur, at Sorsogon, magiging mas maaraw po at maalisangan ang iiral sa inyo dyan. Isolated rain showers lamang din na may ilang localized thunderstorms ang medyo iira sa hapon sa gabi pero mababa ang tsansa na naglalaro lamang ng 33%. At sa silangang bahagi naman ng Mindanao, mula Surigao del Norte, magiging partly cloudy to mostly cloudy. Ilang bahagi ng yan, lalo na dyan sa bahagi ng Tandag at ilang bahagi ng Caraga. Lalo na dyan sa may bandang Prosperidad hanggang Hinatuan at Bislig. Magiging partly cloudy lamang pero magiging maaraw pa rin sa inyo dyan. Isolated rain showers lamang ang medyo iiral, lalo na ng mga taga Surigao del Norte. Pero mas mauuna pa rin ang humid at malisangan ang bahagi ng yan ng silangang bahagi ng Mindanao, kabilang na ang Davao Region. So mapa Davao Oriental man yan o Davao del Sur, maaraw at malisangan din ang iira sa inyo dyan. Isolated rain showers lamang at maliit ang tsansa. Typically sa hapon, maaaring pumasok yan at 10 to 15% sa uulanin. Pero at least magdala pa rin kayo ng pananggalang sa tinding sikat ng araw sa buong bahagi ng Davao Region, maging dyan sa bahagi ng Sorsogon area. Maaraw po at malisangan sa inyo ang halos maghapon ninyo dyan, kaya iwasan po ang ma-dehydrate mga folks. Kamustahin naman natin ang lagay ng tropical disturbance at dadalawa na nga po ating tropical disturbance na binabantayan dito. Pero hindi na natin isasama masyado itong si dating bagyong Aghon, dahil sobrang layo na po nito sa teritoryo ng bansa at ito'y humihina na po at nasa parteng tropical storm o severe tropical storm pa lamang yung category nito. Pero napakalayo na niyan, bandang southern of Japan na ito, na may remained wind speed of 91 km per hour at kung sumabot pa ng 113 km per hour. So medyo malakas-lakas pa rin ang center air pressure niya. Samantala, yung low pressure area na ating binabantayan since kahapon ay namataan dito sa may bahagi pa rin ng hilagang kanluran ng Lawag Ilocos Norte. Kung babalikan ninyo yung report ko kagabi, kung babalikan ninyo ay nasa layong 762 km ito, hilagang kanluran ng Lawag Ilocos Norte.
at nasa initial wind speed pa lamang ito na 28 kilometers per hour at gusto umabot ng 35 kilometers per hour. Pero yung central air pressure na nito ay nasa 998 hectopascals po. So, expected malakas po ito. Pero hindi pa ganoon ka-improve yung upward low-level convection kasi nito, kaya hindi pa masyado nakakapag-create ng malakas na cyclonic circulation despite na napakababa ng atmospheric pressure nito na below 1,000 hectopascals. Pero dahil napakababa ng atmospheric pressure niya, nagdudulot po yan ang pag-enhance sa ating southwesterly wind flow na tinawag na nga ni Pag-asa na habagat po. Pero sa akin ay hindi pa maituturing ito na habagat, southwesterly wind flow pa lamang ito. Pero halos maituturing na rin na tila malahabagat dahil nga po na-enhance po yung southwesterly wind flow natin sa may kalurang bahagi ng bansa. At ito ay nandito pa rin sa may bandang timog silangan ng Hainan Islands, sakop ng China o katimugang parte ng karagatan ng Hong Kong. So sa may bandang malapit sa may Paracel Islands, yung pinakasentro nito at nagbubunsod ito ng malawakang mga kaulapan na may dalang matitinding pag-ulan. Kaya medyo umatras muna ang mga China Coast Guard dyan. Dahil delikado nga po kumalaot kapag ganyan kasama ang panahon. At dito naman sa may bandang West Philippine Sea ay nagdudulot din dahil pinipilit magkaroon ng circulation dito at nagkakaroon na nga po ng tropical wave sa bahagi nito ng West Philippine Sea. At unti-unting nagkakaroon na ng convection, inaantay na lamang ng mag-improve ito. Kaya sa ngayon ay maliit pa ang tsansa nito na umabot o maging isang active o malakas na bagyo sa ngayon. Pero nanatili natin uobserbahan ito just in case dahil ayon sa mga running ensemble forecast o yung mga computer models, kikilos na ito pa east northeastward, pag ganyan, patungo sa direksyon ng bandang Taiwan. Well, tingnan natin kung mangyayari yan mga folks kung tutungo yan sa may bahagi ng Taiwan area sa mga susunod na araw. Sa ngayon, medyo nakatambay pa ito sa may bandang southeast ng Hainan. So medyo malayo-layo pa po sa teritoryo ng bansa, pero yung outer band nito na nahahatak ang southwesterly wind flow ay nagdudulot po ng mga matitinding pag-ulan. So ingat na lamang po sa ating mga kababayan. And so far, wala pa namang initial track forecast ay pinapakita ng mga iba't ibang mga weather agencies sa ngayon kay 94W. Kaya wala pa po tayong makukumpirma at wala pa siyang initial movement speed. So wala pa. Hindi pa natin malaman kung tuluyan ito kikilos pa northeastward. So obserbahan natin yan within 55-hour period kung magkakaroon na ng initial track itong si 94W. Kung titingnan naman natin yung ating West Pacific Basin, mula sa Tropical Cyclone Assessment Monitoring natin sa Kimo Weather page, makikita po, nagkaroon na po ng high anomaly itong si 94W. Tumaas agad siya at according dito ay nasa 70% kaagad. Napakataas. So yun po ang dahilan kung bakit lumakas na naman ang daloy ng southwesterly wind flow. So aktibo na siya according dito. At maging sa probability anomaly ng Tropical Cyclone Forecast Prediction ay mataas na rin ng more than 50%. So probably active na siya na low pressure area according dito. Antayin na lamang natin na magkaroon ng improved circulation, yung upward low convection niya, yung convergence. Inaantay na lang natin na pumino siya para maituturing na siyang active na low pressure area. Na kung titingnan sa global spectral model, ay hindi pa masyado halata rito. Pero may yung daloy ng southwesterly wind flow very improved na po. Umaas na po yung improvement ng southwesterly wind flow dito dahil nga po dito sa may low pressure area sa may bandang Hainan. Kaya lumakas po siya, nag-intensify siya. Kaya maalahabagat po ang naging hitsura niya. Kapag babasa naman natin yung sea level pressure, makikita po ang low pressure area na medyo nakikitaan dito, bumababa ng 1,004 hectopascals pababa to 1,002 hectopascals. So bumaba yung atmospheric pressure dyan. Kaya nagkaroon ng intensify itong low pressure area dito. Bagamat wala naman tayong nakikita na iba na maliban kay 94W at wala pang pinapakita na initial track kung ito ay magno-northeastward. Dahil kung titingnan natin sa mga computer models,
kumikilos ito pa northeastward, yan o, mula sa GFS. Medyo hindi pa kumpleto yung loading ng animation niya, pero makikita po yung galaw niya, medyo pa hilagang silangan po ang kilos niya. So medyo magta-traverse ito ng Taiwan. Yan o. At kung babasahin natin sa ECMWF, ganun din, medyo hindi pa kumpleto yung loading ng mga data niya. Pero makikita ang pa-northeast ang ipinapakitang pagkilos nito. Kay Navgen naman, ganun din ang ipinapakita. Medyo pa-northeast din. Ang extended forecast niya hanggang June 2, 2024 na po ang ipinapakitang extended forecast dito mga folks. So, malalaman talaga natin between 55-hour period kung lubusan ito magiging isang active na low pressure area o magiging isang mahinang bagyo lamang. Tingnan na lamang natin sa mga susunod na araw. Kamustahin naman natin yung level ni Angat Dam kung tumaas na ba. Well, kung titignan natin mula kahapon na nasa 179.91 meters, ngayon ay mukhang bumababa na naman at 179.70 meters na. So mukhang tumataas na naman yung negative deviation nito na nasa negative 3.99 meters po. So mukhang aabot na naman ng 4 meters yung negative deviation nito. Lumalabas hindi sapat ang naging pag-ulan ng mga nakarang araw para supplyan si Angat Dam. At kung titingnan natin sa graph for the month of May, makikita na may bahagya itong nag-recover nito May 27 hanggang 28 and nitong kahapon. Pero ngayong araw, mukhang dumadaos-dos na naman siya unti-unti. So, mukhang hindi pa talaga sapat yung recovery ni Angat Dam. So, patuloy pa rin na mukhang dadaos-dos na naman siya hanggang sa unang araw ng June. Patuloy pa rin tayong mag-control sa paggamit ng NAWASA dahil hindi po sapat ang naging supply kay Angat Dam. Pansamantala lamang ito na medyo nag-recover. Tapos, unti-unti na naman siyang dumadaos-dos na naman. Wala sa 179.99 meters, 91 meters rather, ngayon ay nasa 179.7 meters na lamang. Daos-dos na naman siya mga folks. Sa flood advisory, nabanggit ko nga po kanina, inaasahan na mataas ang posibleng pagbaha, ang buong bahagi ng northwestern Luzon, yan, mula Ilocos Norte, pababa na ngayon ng Pangasinan at Zambales, at kasama ang Mimaropa sa buong bahagi ng Palawan at Oriental Mindoro. So balikan nila lamang yung report ko niyan kanina, pero hindi tayo nagkamali ng analysis na nakataas yan sa posibleng bahain mga folks. Anyway, sa dam ay take note na lamang po sa patuloy na pagbaba nito si Angat Dam dahil hindi po sapat ang naging supply sa kanya ng mga nakaraang araw. Sa Ulap Lindol naman mga folks, ay mula kaninang madaling araw ay nakapagtala tayo ng isang magnitude 4.0 pataas. Ito ay sa may southeast ng Caguet na naman ng Surigao del Sur ulit na may magnitude 4 na may depth center o epicenter depth na 15 km ang lalim. So, ingat na lamang sa mga kababayan natin ng taga Surigao del Sur. Medyo yanigin talaga ang bahagi ng yan. So far, isa pa lamang initala na magnitude 4.0 ayon sa data feed ni PBOX. At marami-rami na po ang na-recorded ng mga pagyanig. At kung titingnan natin sa historical ng earthquakes, kung nakakailan na po ang total. Kasi matatapos na po ang May at malalaman natin kung ilan ang magiging final total ng lindol for the month of May. Yan, loload natin ulit. At total natin is nasa 1,130 na total earthquakes na po tayo. So tuluyan na naungusan ang April na total earthquake count. Yan, nasa 1,130 na po ang total earthquakes natin for the month of May. 1,087 dito is magnitude 2.0 pataas. 39 dito is magnitude 4.0 pataas. At nanatiling nasa 4 ang ating magnitude 5.0 pataas na so far hindi pa naman nadadagdagan. At hopefully matapos ang month of May, manatili lamang sa 4 ang ating magnitude 5.0 at tuluyan ng walang madadagdagan wag na tayo magkaroon pa ng magnitude 6.0 hanggang 7.0 pataas na. Para at least medyo hindi ganun katindi ang mga naging paglindol natin for the month of May 2024. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa huling araw ng Huwebes, May 30, 2024.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa huling araw ng Huwebes, May 30, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang din sa aking Facebook page na rin at sa aking website na www.pimoweather.com para sa mga gusto malaman ang mga detalye ng status ng ating weather conditions na hindi natin i-report ngayong umaga. Ikita naman dyan, lalo na sa gusto malaman ang status ng mga binabantay nating tropical disturbance at sa gusto malaman din ang real-time o dynamic report ng weather mula sa aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.